Atsadang balita dito sa Frontline Express. Pangulong Bongbong Marcos ipinatawag ang ambassador ng China sa Pilipinas para pag-usapan ang nangyaring girian sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng isang Philippine Navy personnel. Dalawang araw na tigil pasada, iba't ibang transport groups nagsimula na ngayong Miyerkules. Punso dito ng malakihang dagdag muli sa presyo ng diesel. NBI Director Melvin Matibag naninindigan na planado at tuloy-tuloy pa rin ang banta umano ni VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Sa Presinto 5, konduktor ng bus sa Quezon City arestado matapos ma-hold up ang kinita sa maghapon. Bakit siya arestado? Nabantay ang sama ng panahon sa labas ng bansa, tumaas pa ang tsansa na maging ganap na bagyo at tumama sa Northern Luzon. Mga kapatid, umpisahan natin ang balita sa lagay ng panahon. Papasok na sa Philippine Area of Responsibility ang nagbabadyang bagyong Quiapo. Huling namataan ang low pressure area sa silangan ng southeastern Luzon. Magiging bagyo na ito sa mga susunod na oras. At base nga sa forecast track, tinatayang magla-landfall ang bagyo sa Biyernes o Sabado. Partikular na tatamaan ng Cagayan. At sa ngayon, nagpapaulan na ang LPA sa Bicol Region at Eastern Visayas. Habagat naman na magpapaulan sa Palawan, Central Visayas, Western Visayas, Negros Island Region at Mindanao. Maghanda po tayo mga kapatid sa pagtama sa masamang panahon, lalo na nitong weekend. Muling nagtigil pasada ang ilang super ng jeep ngayong araw dahil sa malakihang taas presyo sa petrolyo. Babala ng grupong Manibela, posibleng masundan pa ito kung walang konkretong solusyon na ang gobyerno. At live mula sa PhilCoa sa Quezon City, may Express report si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ba ang sitwasyon dyan? Nikki, anumang oras nga ay dadating dito sa PhilCoa itong si LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II dito sa pagtitipon ng mga miyembro ng Manibela dito sa PhilCoa. Ito nga ang kanilang kilos protestang sinasagawa nila dito ay bahagi pa rin ng kanilang 2 araw na tigil pasada. Ayon kay